Tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, pre, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Pasko. Ikaw, yes, friend, kung tatanungin kita, masasabi mo bang masayang-masaya ka talaga ngayong paparating na Pasko? Masasabi mo bang handang-handa talaga yung puso, katawan, isipan, at pitaka mo sa araw ng Pasko? Well, kung oo ang sagot mo, masaya rin ako para sa'yo, no? Pero sa mga iilan o hindi naman kaya ay karamihan na malungkot na haharapin ang araw ng Kapaskuhan, no? Sana eventually maging okay din kayo, no? Sana mairaos nyo kahit papaano yung taunang selebrasyon na ito. 'Di ba? Minsan lang ito magdadaan sa atin, hindi man sa paraan na inaasahan mo, hindi man sa paraan na sobrang magarbo, pero kahit papaano sa paraan na makakayanan mo, mairaos mo ito at ng pamilya mo. 'Di ba? Kasi ito naman talaga yung kagandahan dito, no? Taon-taon ay ginugunita natin ang araw ng Kapaskuhan, kaya taon-taon ay meron tayong panibagong pag-asa na pwedeng harapin, 'di ba? Meron tayong panibagong pag-asa na pwedeng panghawakan, na kung hindi man masagana ang Pasko mo sa taong ito, sana, no, sa susunod na mga taon ay maranasan mo na yung totoong meaning ng maligayang Pasko. Merry Christmas, 'di ba? Kasi aminin naman natin, hindi sa pagiging killjoy, no? Alam ko dapat lahat tayo masaya, alam ko dapat ang essence ng Kapaskuhan ay ligaya, pero reality check, reality wise, wag naman tayo magbulag-bulagan at maging insensitive para doon sa mga may pinagdadaanan. I mean, hindi titigil ang mundo natin para sa kanila, iikot pa rin at tutuloy pa rin ang Pasko, pero somehow sana maramdaman natin yung sitwasyon na meron sila. At sinasabi ko to para ma-realize natin, 'di ba, of how blessed we are sa mga capability, opportunity, and privilege na meron tayo, especially kapag ganitong okasyon, no? At sinasabi ko to hindi para sirain ang mood ng Pasko mo. Actually, hindi naman to para sa'yo. Hindi to totally para sa'yo. Oo, para to sa mga malulungkot ngayong Pasko, para maramdaman nila, no, na may nakakaunawa sa sitwasyon na meron sila. Halimbawa, meron tayong ilan sa mga yes friend na nagtatago. Oo, hindi masyadong na-enjoy ang araw ng Kapaskuhan, hindi makapagpamasyal, hindi makalabas ng tahanan, hindi magawang makipagbatian sa kanilang komunidad, sa kanilang mga kapitbahayan kasi wala siyang pera, may mga tinataguan siyang inaanak niya, and for some it is funny, it is a running joke within our community na ay, sininang nagtatago, oo, tumatakas na naman sa inaanak. Pero in reality, what if wala talaga sila? What if wala talagang may offer na pera, na regalo, na aginaldo para sa mga inaanak niya? Kasi kung meron lang naman, why not? Ang konsepto ng pagbabahagi at sharing ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam. So bakit de-deprive mo yung sarili mo na maramdaman yung feeling of sharing and giving? Kung meron ka, kung may kakayahan ka. And besides, the other essence of sharing and giving, it is being done voluntarily, wholeheartedly, hindi dahil kailangan, hindi dahil inutusan, hindi dahil inobliga, hindi dahil may mga umaasa. 'Di ba?
And for some, maaaring may mga yes friend tayo na talagang kapos na kapos, talagang hindi alam kung paano babudgetin yung pera para sa Noche Buena, di ba? Naging issue natin to recently. Maraming opinyon ang naglipana, marami tayong opinyon na narinig about it, may mga positive and negative opinions, pero sa realidad, meron at meron pa rin talaga tayo mga yes friend na yung simpleng ulam sa araw-araw nahihirapan na sila. What more yung maghanda pa para sa Noche Buena. Pero sana, hopefully, 'di ba, sa tulong ng mga tao sa paligid nila, sa mga taong nakakakita ng sitwasyon nila, sana kahit papaano, 'di ba, mabahagian sila, matulungan, maiparamdam na espesyal ang gabi o ang bisperas ng Pasko. Kahit man lang sa simpleng salo-salo. Pero hindi limited to 500 pesos. Charot. Diba? Maski man lang pansit bihon, lumpia, kanin, tinapay, kung ano yung makayanan, kung ano yung kaya. For as long as magkakasama kayo ng mga taong mahal mo, for as long as kakain kayo ng sama-sama, kakain kayo ng masaya. Sa hapagkainan, sa gabi ng Noche Buena, mairaos nyo man lang yung Pasko ng masaya, ng kontento. Or para naman dun sa mga yes pre natin na nangungulila, umaasa ako na sana mahanap mo siya dyan sa puso mo, no? Na kahit wala man siya physically sa tabi mo, sana maramdaman mo yung presensya niya sa pamamagitan ng binuo nyong pagmamahalan sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga alaala na iniwan niya noong mga panahon na kayo ay magkakasama pa. At doon naman sa mga nalulumbay kasi walang jowa, ay alam niyo sa Noche Buena matulog na lang kayo. Grabe naman, pinatulog yung mga porket single, pinapatulog na. Wala nang karapatan kumain at mag-enjoy sa Noche Buena. Oo, kasi walang maghihiwa ng Graham cake para sa inyo. Sa Noche Buena, tanggapin nyo na susubuan nyo ang sarili ninyo na mag-isa. Coming from me, no? Kapal ang mukha ni B-Boy, kala mo may jowa. So bottom line, para sa ating usapin ngayong gabi mga yes pre, ngayong nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, sana ay mas maramdaman pa natin, no? At maiparamdam din natin sa ating mga kapwa at minamahal ang mas malalim nitong kahulugan, mas malalim na kahulugan ng Kapaskuhan. 'Di ba? So hindi man lahat ay maligaya sa araw ng Pasko, kaya nga na sinabi ko kanina, no, may ilan na walang panghanda, may ilan na nangungulila o hindi naman kaya duty sa Pasko, kawawa. Oo. Hoy, bigyan or padalahan niyo naman ang handa yan sa duty niya. Kawawa naman, Noche Buena, may pamilya din yan. Oo, di ba burin sana kung pwede mong i-adjust yung Noche Buena, paano kung out niya alauna? O, di ko makalam na yung sikmura ng pamilya, syempre hindi na siya hintayin. Charot. Parang di pamilya, no? Hindi man lang nag-adjust kahit isang oras man lang. Hindi man lang hinintay. O kaya i-appreciate din natin yung mga yes friend or katrabaho natin na alipin ang salapi. O mga magigiting na bayani, mga alay na tupa, yan. Diba, na duty sa araw or oras ng Noche Buena. Palakpakan naman para sa inyo. Diba? O wag natin silang kakalimutan at sana man lang ma-appreciate natin sila, no? At ano na lang ba yung mag-thank you tayo kasi, uy, thank you ha, ikaw yung dumuti sa mga oras na to ha. Deserve. Charot. Biglang naiyak. Ay,
Ay, nako. So siguro ang true essence and deeper meaning of Christmas ay kabutihan talaga sa isa't isa, no? Kabutihan para sa ating sarili, para sa ating kapwa, para sa lahat ng tao, no? Higit na pangunawa, yun talaga, yun yung mas magpapayabong at mas makakapagpadama sa atin sa kaibuturan ng ating mga puso na ay shucks. Ito pala yung true meaning ng Christmas. Ito pala yung mas masarap i-look forward kapag Pasko. Mas nagiging extra special yung pagmamahalan ng bawat tao. Hindi na lang ito para sa handa ninyo sa Noche Buena, 'di ba? Hindi na lang ito para sa maraming pera, regalong maganda, 'di ba? Mas may malalim itong dahilan. May mas malalim itong kapararakan 'yan, 'di ba? Kaya mas bigyan natin ng pansin yung isa pang mukha ng Kapaskuhan, kundi ang Pasko para sa mga taong nangangailangan, mga taong nahihirapan. O, 'di ba? Mamayang huling simbang gabi na, hindi mo na kailangan pumunta kasi nag-homily na po ako. Nauna ko na si Father, ako na yung nag-homily, matulog ka na lang, ha? Ay, then again, mga yes friend, ayos lang if it is not the most wonderful time of the year. May pag-asa pa, makakabawi pa, okay? Hanggat may buhay, may pag-asa. Marami pang susunod na taon para sa inyong pamilya, di ba? Na kayo ay magkakaroon ng tsansa na ipagdiwang ang Pasko ng mas masaya. Amen? Amen. Merry Christmas mga yes friend. Well anyways, 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po ang bibi nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy na bumabati sa inyo na maligayang Pasko at manigong bagong taon. O, di ba? Advance. Magkasama at magkaarinigan tayong muli sa mga susunod na araw. Oo, dito lang syempre sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Merry Christmas.